Alright, welcome back. Ang itong inyong lingkod kay Johnny na Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, subscribe na po, like, share, hit nyo na yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga videos na ginagawa natin dito about ola, update, ola review at kung ano-ano mga olang usapan, mga online lending apps. So pasensya na kayo at halos isang linggo talaga akong hindi nakagawa ng video pero dapat matagal ko nang ginawa ito pero syempre dahil busy po ang inyong lingkod, talagang pasensya at di makasagot kahit sa mga comments tsaka sa mga messages ninyo dito sa aking FB tsaka dito sa comment section ng ating YouTube channel. Pagpaumahin nyo po yung ilang araw natin pagkawala. Pero may liliwanagin lamang po tayo isang usapin dito about sa demand letter kasi marami pa rin po nangangamba at kinakabahan kapag nakakatanggap ng demand letter doon sa kanilang mga tahanan na pinupuntahan nga ng mga OLA agent at ng mga naniningil sa kanila. Mga kadyan, nililinawin ko, hindi po ito dapat katakutan. Dahil ito po ay legal way o ito yung pinaka-legal na paraan nila para makapaningil sila ng mga pagkakautang sa atin. At ito ay maaari nilang gamitin kung sakaling gusto nila magsampa ng kaso sa atin. Sa kasong small claims court do sa collection of sum of money at gagamitin nila yon para ebidensya na nagpapadala sila sa inyo ng mga sulat na sila ay naniningil ng ganitong halaga sa loob ng mga ilang araw or isang buwan, mga ganyan. Alam ko 30 days ang ang time na para validation kung kailan dapat kung kailan ko dapat parang huling huling mga di ba huling araw, parang mga palugit, parang ganoon, palugit pala, mga kadyan. So yun lang naman po ang silbi noon na demand letter. Gagamitin po nila pagka nagfile sila ng case sa ating civil case. Pero wala namang kasong pagkakakulong yan. Walang hatol na pagkakakulong dahil nga usapang utang po ito. At saka mag-isip din tayo na hindi naman po kasi porket napadalhan tayo ng demand letter, meron tayo kagad kaso or criminal case. Wala po yun. Walang katotohanan yun. At ito pa, lilinawin lang natin ito. Nakita natin sa FB, sa group. Medyo masakit yung lalamunan ko. Parang usong-usong yung kaso ngayon. Medyo yung lalamunan ko. Parang sisipunin ako. So yun. Ito yung sabi doon sa FB page doon sa group nga na hawak natin. Ito sinabi niya, hilig nyo kasi makag-receive ng demand letter. Kung gusto mo tahimik na buhay, wag mo i-receive ang demand letter. At sabihin, walang ganyang taong nakatira dyan. Hindi sila titigil kakasingil hanggat nare-receive nyo ang kulat demand letter. Tandaan nyo mga kadyan yan, paglilinaw lang na kahit hindi nyo matanggap yan ng personal, basta nagiiwan sa inyo ang mga OLA agent, katulad nga ng naranasan ko. Ako kaya lang naman tumigil yung mga yun dahil nakipag-cooperate din po agad ako sa kanila, tumawag ako doon sa number na ibinigay nila sa akin. Kaya nagkaroon ng paghinto o yung ibang mga bagay na para hindi na nakapadalan kasi nakipag-cooperate nga, nakipag-usap ako para magkaintindihan kung paano babayaran yung mga natitirang utang, yung mga balanse. At kung sang-ayon ba sila kung magkaka-installment ulit o magpa-partial, yun ay nasa inyo na kung gusto rin nila o hindi. Ngayon, kung talaga hindi sila makausap at hindi sila mapakiusapan, wala tayong magagawa doon. Meron pang nagsabi rito na wala, yun. Ito, pakita ko sa inyo. Meron nga raw sa kanya lumapit, 3 beses daw bumalik nung wala nga talaga mahita, di naman na bumalik. 3 beses bumalik. Kasi alam ko sa pagkakaunawa ko, 3 beses ipapadala yan ng demand letter. Kung sa una, hindi ko sumagot. Pangalawa, hindi ko sumagot. Pangatlo. Pero hindi porket nagpadala yan, magkakaso agad sa inyo ng civil case. Depende pa rin po yan kung gaano kalaki magiging utang ninyo at kung kaya ba nilang asikasuhin, i-file talaga sa korte. Dahil nga, kung katulad ng mga OLA loan shark, katulad ng mga DigiDo, ng mga alam ko home credit, meron yatong narinig pero nagsaba pero hindi naman daw yata nanalan. Hindi ko pa nga, hinahanap ko po yun mga kadyani, yung usapan na yun, hindi ko na mahanap na naman. Baka may nagbura, baka may nagbisa. Kasi kahit hindi naman dapat ka-report sa page, sa group, nire-report nila. Ako kaya pinagbabasahan ko muna kung tama yung report o hindi. Ni-stay ko pagka wala namang problema. So yun, mga kadyan, tandaan nyo ha. Ang demand letter, lang po yan, paalaala at paniningil lamang po ng legal na paraan. Kaya po kayo pinupuntahan sa mga bahay ninyo. Kaya yan pupunta kasi kakausapin kayo kung paano nyo mai-settle yung utang ninyo. Kung hindi nyo talaga kaya mabayaran ng biglaan, pwede naman ako kagano'n ginawa ko sa iyon. Hindi ko kayang bayaran, inunti-unti ko hanggang sa nung kumuti na. Binigla ko na, tinapos ko na para wala nang maging usapin pa, para wala nang ibang mga
dapat na etc. na babalikan ka ba sa bahay. Pero pumunta po talaga yung ibang agent. Pero yun nga yun sa Ion, tsaka yung sa Digito. Ganun lang naman po gagawin. Ngayon, kung medyo naiilang talaga kayong puntahan, kayo na po, kung kaya ng loob nyo, kausapin nyo na lang po kung saan nyo pwede silang makontak sa customer service po ba o sa number na iniwan sa inyo kapag nagte-text sila sa inyo. Kung kaya nyo kausapin, yun lang naman po, para wala tayong na sinasabi kasi nung iba, tumatakas na Alam mo naman tayo mga nangungutang, medyo pag nasisingil na at wala tayong pambayad, yung nahihiya, parang natatakot na tayo, baka wala tayong pambayad, di ba? Yung ganun. Yung ika nga nila pag nakita mo na yung nagpautang set, sisingilin ka, bigla ka mawawala. May mga ganung words yung mga salitang kanto Pero sabi sa inyo mga kadyani, linawin nyo lang doon sa mga ola, yung kung kaya nyo kausapin, at kung paano nyo babayaran ng kahit paano, kung paunti-unti o biglaan, kung pag may pera na kayo, talagang as in na dahil gusto nyo naman talaga matapos yung problema nyo yan, makipag-usap na lang. Pero kung mga kumakausap sa inyo, yung mga katulad ng mga all agent na bastos at yung mga unfair debt collection na ginagawa, huwag na lang kayo makapag-usap na maayos kasi mahihirapan lang kayo, may stress lang kayo, madidepress lang kayo dahil mga salita nila, iba ang lingwahe nila sa mga lingwahe ng mga formal at mga may pinag-aralan ng mga collector agent na mga pautang. So yun mga kadyan, ito po muna yung lingkod. Ito muna tayo, usaping demand letter. Ito ang lingkod ka, Johnny ng Janitor TV at ito ang Johnny Depp, usapang utang, usapang ola.